Sa dulo ng baryo, kung saan ang hangin ay amoy palay at tuyong damo, nakatira si Istong sa isang maliit na kubong pawid na matagal nang sinasalubong ng ulan at araw. Sa bungkero siya, hindi iyong may malaking farm at maraming tauhan, kundi iyong ordinaryong lalaki na ang puhunan ay tiyaga, lakad at tiwalang minsan ay mas matigas pa kaysa pagod. May iisang manok si Istong na pinangalanan niyang Kidlat. Kulay pulang may itim sa balahibo at may matang parang laging may iniisip. Hindi palaging panalo si Kidlat pero hindi rin basta natitinag. Kapag natalo, umuwi si Istong na tahimik, nagbubuhos ng tubig sa paso, nagbibilang ng natitirang barya at kinabukasan ay babangon ulit na parang walang nangyari. Sa mga huling buwan, sunod-sunod ang malas. Naubos ang ipon niya sa gamot ng nanay niyang may hika. Ang asawa niyang si Luningning ay matagal nang sumakabilang baryo para maglaba at magkatulong. Naiwan kay Istong ang kubo, ang manok at ang pangakong kahit mahirap, hindi siya gagawa ng masama. Isang hapon ng tag-init, matapos ang isang sabong na natalo siya sa huling laban, naglakad si Istong pauwi na parang may bigat sa talampakan. Umiiwas siya sa daan ng palengke dahil ayaw niyang masalubong ang mga kakilalang magtatanong. "Oh, Istong, kamusta? Nanalo ka ba?" Wala siyang lakas magsinungaling, pero wala rin siyang gana magsabi ng totoo. Kaya dumaan siya sa gilid ng sapa, sa landas na may mabababang kawayan at matandang balete na nakasabit ang mga ugat na parang buhok ng matandang nagluluksa. Kapag dito siya dumadaan, mas naririnig niya ang sarili niyang paghinga kaysa ingay ng mundo. At sa pagod, minsan nararamdaman niyang mas mabuti pang mawala sa isip ang lahat. Sa may bahaging mabato, napahinto siya. May kakaibang tunog na parang sabayang pagsinghap ng hangin kasunod ang mabilis na kaluskos sa tuyong dahon. Hindi iyon daga. Hindi rin iyon butiki. May bigat ang tunog, may lakas, at tila may galit. Humakbang siya palapit, dahan-dahan, at sa pagitan ng dalawang malaking bato, nakita niya ang dalawang ahas. Hindi karaniwang ahas na nakita na niya sa bukid. Ang isa'y maitim na parang uling na may guhit na kulay abo. Ang isa'y mapusyaw na berde na may bahid na dilaw, tila may kinang sa balat kapag tumatama ang sinag ng araw. Magkaharap sila, nakataas ang ulo, nakabilog ang katawan, at bawat galaw ay may paghampas sa lupa na parang hamon. Parang nag-aagawan sila ng hangin, ng pwesto, ng karapatan. Hindi makagalaw si Istong. Naramdaman niyang nanlamig ang batok niya. Ang utak niya ay nagsasabing tumakbo, pero ang mga mata niya ay hindi may alis. Sa bawat paglapit ng isa, susugod ang isa pa. Sa bawat pag-igkas ng katawan, lumalagapak ang mga dahon. At sa gitna ng sagupaan, may nangyari na hindi niya inaasahan. Ang maitim na ahas, biglang bumuka ang bibig. Hindi siya kumagat. Sa halip, umalsa ang lalamunan nito na parang may itinutulak mula sa loob. Lumitaw ang isang bilog na bagay, makintab at puting-puti, na parang perlas, pero mas malaki. Lumaglag iyon sa lupa at tumama sa bato, at naglabas ng munting tunog na parang salamin na pinitik. Sumunod ang berdeng ahas. Bumuka rin ang bibig, umalsa ang lalamunan, at lumitaw ang isa pang bilog. Mas maliit ngunit mas malinaw ang kintab. Dalawang mutya. Nagtilian ang puso ni Istong sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Alam niya ang mga kwento sa baryo. Mutyang nakukuha sa kuweba, mutyang iniingatan ng diwata, mutyang lumalabas sa bibig ng ahas kapag malakas ang espiritu ng lugar. Pero ang makita ito sa harap niya, sa gitna ng sapa, habang nag-aaway ang dalawang ahas, parang nanaginip siya ng gising. Naglaban ulit ang dalawang ahas, mas mabangis. Parang ang mutya ang patunay ng lakas. Parang ipinamamalas nila kung sino ang mas may kapangyarihan. Sa lakas ng pag-igkas, gumulong ang mga bato at ang mga mutya ay napadpad palayo sa kanila, papunta sa kinalalagyan ni Istong.
Isang hakbang lang, maaabot niya. Isang hakbang lang at maaaring mabago ang lahat. Pero alam niya rin, isang hakbang lang at baka iyon na ang huli. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi, ang gutom sa pag-asa o ang takot sa kamatayan. Habang nag-aalab ang sagupaan ng dalawang ahas, napapikit si Istong. Hinawakan ang rosaryong lumang-luma sa bulsa niya at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, humiling siya ng buong buo. Pagmulat niya, humupa sandali ang galaw ng mga ahas, parang may narinig silang hindi niya narinig. Pareho silang napalingon sa direksyong kinaroroonan niya. Dalawang pares ng mata na hindi pangkaraniwan, may kislap na parang may alam sa kanya. Nanigas si Istong. Hindi niya alam kung tatakbo, luluhod o iiyak. At sa pagitan ng takot at pag-asa, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang malinis. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi para sumugod, kundi para magpakumbaba. Hindi siya gumalaw papalapit. Hinayaan niyang ang mutya ang lumapit sa kanya. Isang mutya ang gumulong, tumama sa dulo ng sapatos niya at huminto. Sumunod ang isa, tumigil sa tabi ng unang mutya. Tumahimik ang paligid, ang hangin ay tila huminto rin. At sa katahimikang iyon, parang may bulong sa isip ni Istong, hindi salita kundi pakiramdam. Kunin mo. Pero huwag kang sasama. Kumapit ang palad ni Istong sa lupa, nanginginig. Dahan-dahan, inabot niya ang dalawang mutya. Mainit ang unang hawak, malamig ang pangalawa. Parang naglalaban din sa loob ng palad niya ang dalawang magkaibang lakas. Pagkatapos, biglang humalikwas ang dalawang ahas palayo sa isa't isa at sabay na naglaho sa ilalim ng mga bato at ugat ng balete na parang hindi sila kailanman nagpakita. Naiwan si Istong na nakaluhod, dalawang mutya sa kamay at isang buhay na biglang nagkaroon ng pintong hindi niya alam kung saan hahantong. Umuwi si Istong na tila may dalang apoy sa dibdib at yelo sa palad. Pinagpawisan siya kahit malamig ang hangin sa dapit hapon. Bawat tunog ng kuliglig ay parang babala. Bawat dahong sumasayad sa paa niya ay parang paa ng taong sumusunod. Pagdating sa kubo, nadatnan niya ang nanay niyang si Inang Sela na nakaupo sa bangkong kahoy, hinihingal, hawak ang dibdib. Napatayo si Istong at lumapit agad, kinapa ang noo, hinaplos ang likod. "Anak, ang tagal mo." Mahina ang boses ni Inang Sela. "Kumain ka na ba?" Tumango si Istong kahit hindi. Hindi niya kayang sabihin ng totoo ngayong may mas mabigat siyang dala. Pumasok siya sa silid na yari sa tablang manipis. Inilabas ang lumang kaha ng sigarilyo na ginagamit niyang taguan ng barya at doon niya inilagay ang dalawang mutya. Nang sandaling iyon, nagliwanag ang kaha. Hindi malakas na liwanag na parang lampara, kundi kintab na parang buwan na sumilip sa makitid na bintana. Napaurong si Istong, napahawak sa dibdib. Hindi ito pangkaraniwang bato, hindi ito simpleng perlas. May buhay ang liwanag, parang humihinga. Kinagabihan, hindi makatulog si Istong. Sa pagitan ng hilik ng nanay niya at kaluskos ng daga sa kisame, naririnig niya ang sarili niyang tanong. Para saan ito? At ano ang kapalit? Nang mag-umaga, dinala niya si Kidlat sa likod ng kubo. May maliit siyang patuka at kaunting mais. Ngunit nang buksan niya ang kaha para silipin ang mutya, nagbago ang hangin. Suminghot si Kidlat, nagumog ng ulo at lumapit sa kaha na parang naaamoy ang isang bagay na nakakaakit. Nang ipatong ni Istong ang mutya sa lumang palanggana, parang biglang naging mas malinaw ang mata ng manok. Ang balahibo nito'y kumintab. Ang tindig nito'y tumuwid na parang mandirigma. Hindi iyon sa lamangka na halata, ngunit may pagbabago at ang pagbabago'y hindi maikakaila. Sa hapon, dumating si Luningning mula sa kabilang baryo.
May dalang kaunting bigas at 2 pirasong tuyo. Napangiti si Istong, ngunit pagtingin niya sa mukha ng asawa, nakita niya ang pagod, ang hiya ng kahirapan at ang pilit na pag-asa. "Kumusta ang sabong?" tanong ni Luningning habang inilalapag ang dala. Umiling si Istong. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagsinungaling, hindi rin siya nagiyak. Tiningnan lang niya ang kamay niya na parang may sikreto. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng lugaw na may tuyo, narinig ni Istong ang ubo ng nanay niya na tila may hinahanap na hangin. Naramdaman niyang lumulubog ang mundo nila sa sakit at gutom. At doon, sa gitna ng simpleng hapunan, nagpasya siya. Kinuha niya ang kaha, inilabas ang isang mutya, ang mas mainit, at ibinalot sa panyo. Kinabukasan, pupunta siya sa bayan. Hindi para ipagbili sa kung sino man, kundi para hanapan ang paraan na hindi dadaan sa kasakiman. Sa bayan, ang pinakamalapit na kilala niya ay si Mang Doro, isang alahero na kilala ring tumitingin ng bato at perlas. May tsismis na minsan, tumatanggap ito ng mga bagay na hindi galing sa dagat. Ngunit si Mang Doro rin ang taong hindi basta nagsasalita ng lihim ng iba. Pagdating ni Istong sa maliit na tindahan ni Mang Doro, sinalubong siya ng amoy ng metal at lumang kahoy. Nasa dingding ang mga alahas, singsing, kwintas, hikaw. Sa likod, may maliit na mesa at ilaw na maliwanag. "Anong sadya mo, Istong?" tanong ni Mang Doro habang nililinis ang salamin. Hindi sumagot agad si Istong. Inilabas niya ang panyo, dahan-dahang binuksan at inihayag ang mutya. Nag-iba ang mukha ni Mang Doro. Hindi siya namutla. Hindi rin siya tumawa. Napahinto siya, parang biglang may naramdaman na hindi niya inaasahan. "Saan mo nakuha to?" Mahina ang tanong. Hindi nagsinungaling si Istong, pero hindi rin niya ibinunyag ang lahat. "Sa sapa, Mang Doro, sa may balete." Huminga ng malalim si Mang Doro. Kinuha niya ang maliit na lente, sinipat ang mutya. Parang ayaw nitong masilaw. Sa loob ng bilog na bato, may kislap na parang gumagalaw. Para bang may alon sa loob ng perlas. "Hindi ito pangkaraniwan," sabi ni Mang Doro. "At kung tama ang hinala ko, hindi ito dapat pinagkakakitaan ng basta-basta. Maraming mata ang maghahanap. Maraming bibig ang magtatanong. Maraming kamay ang mga agaw." "Pero kailangan ko ng pera," mahinang sagot ni Istong. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pag-amin ay parang pagputok ng sugat. "May sakit ang nanay ko. Wala na kaming maipambili ng gamot." Tumitig si Mang Doro sa kanya. Hindi ito tingin ng alahero sa kliyente, kundi tingin ng matandang nakakaalam ng bigat ng pangangailangan. "May paraan," sabi ni Mang Doro. "Pero kailangan mong mangako. Huwag kang maging sakim. Huwag mong ilalantad ang pinagmulan. At higit sa lahat, huwag mong ipapasok sa sabong ang bagay na to bilang pandaya. Ang mutya, kung ito nga ang iniisip ko, nagbibigay, pero hindi para gawing kasalanan." Napalunok si Istong. "Anong paraan?" "Babayaran ko to," sabi ni Mang Doro. "Pero hindi bilang alahas. Bilang utang na may kasunduan para sa gamot ng nanay mo. At babantayan ko ang pinto ng tsismis. Kung may magtanong, sasabihin kong lumang perlas na minana mo. Pero tandaan mo, Istong, may kapalit ang mga bagay na galing sa lugar na may espiritu. Hindi laging pera ang bayad." Umalis si Istong sa tindahan na may sobre ng perang sapat para sa gamot at may natitirang mutya sa kaha sa bulsa niya. Pag-uwi niya, binili niya ang gamot ni Inang Sela, bumili ng bigas at kaunting gulay. Unang beses sa matagal na panahon, kumain sila nang hindi nagbibilang ng kutsara. Ngunit sa dilim ng gabi, habang natutulog si Luningning sa tabi niya at humihinga na ng mas maayos ang nanay niya, naramdaman ni Istong ang bigat ng natitirang mutya. Parang may mata sa bulsa niya, nakatingin, naghihintay. At sa labas ng kubo, sa ilalim ng buwan, may mga yabag sa tuyong damo na hindi kanya. Nagsimula ang pagbabago sa mga maliliit na bagay.
Iyong mga bagay na hindi agad napapansin ng kapitbahay pero ramdam ng taong palaging kapos. Mas naging makinis ang takbo ng araw. Mas maaga nagigising si Istong na hindi mabigat ang ulo. Mas lumalakas ang sigla ni Inang Sela. Si Luningning, kahit pagod sa paglalaba, mas gumaga ng loob dahil may pagkain sa mesa at may gamot sa lata. Ngunit kasabay ng ginhawa, dumarating ang usisa. Si Aling Rosing, kapitbahay nilang kilala sa dila, napapadaan na parang sinadya. Istong, may bago kayong bigas ah. Saan galing? Nanalo ka na ba sa sabong? Ngumiti si Istong maingat. Nakaipon lang po. Ngunit sa likod ng mga tanong, may ibang tainga. May mga lalaking tambay sa tindahan ni Aling Tilda na napapatingin kay Istong kapag dumadaan. Parang tinitimbang ang anino niya. Sa sabungan, dumating ang araw na kinailangan ni Istong muling sumugal. Hindi dahil gusto niyang magyabang, kundi dahil kailangan niyang subukang bumangon ng tuluyan. Dinala niya si Kidlat at bago siya umalis, hinawakan niya ang natitirang mutya sa kaha. Hindi niya ito inilabas. Hindi niya ipinakita. Pero parang sapat na ang paglapit niya rito para maramdaman ang init. Sa sabungan, sumalubong ang ingay. Sigawan, pustahan, halakhak, mura, palakpakan. Ang mundo roon ay parang palengke ng tapang at kapalaran. Lumapit sa kanya si Berto, isang matagal ng kalaban sa sabong, may manok na kilala sa lakas. O Istong, buhay ka pa pala. Akala ko lubog ka na. Ngumiti si Istong, hindi nakipagtalo. Subok lang. Nagpalista sila ng laban. Nang pumasok si Kidlat sa ruweda, parang nagbago ang itsura nito. Matulis ang tingin, mabilis ang hakbang, parang may hinahabol na hindi nakikita ng iba. Nagsimula ang laban, umiikot, sumasalag, sumusugod. Ang kalaban ay malakas, ngunit si Kidlat ay parang may timing na hindi madalas makita sa karaniwang manok. Sa isang igkas, sa isang tama, bumagsak ang kalaban. Hindi agad namatay, pero sumuko ang katawan. Nanalo si Istong. Hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi siya sumigaw. Umiling lang siya na parang nagpasalamat sa hangin. Ngunit may nakakita. Sa gilid ng ruweda, may lalaking nakaputing polo, may gintong relos, at may ngiting hindi umaabot sa mata. Si Don Avellino, mayamang sabungero sa bayan, kilala sa malalaking pustahan at sa mga tauhang hindi nagdadalawang isip gumawa ng masama. Lumapit ang tauhan ni Don Avellino kay Istong matapos ang laban. Pinapatawag ka ni Don. Sumama si Istong sa isang sulok. Nandoon si Don Avellino nakaupo, hawak ang yosi, amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng dugo at balahibo. Istong, sabi ni Don Avellino, parang magiliw pero may talim. Ang ganda ng manok mo. May bago ka bang training? May bago kang pampalakas? Umiling si Istong. Wala po. Tumingin si Don Avellino sa kanya. Matagal, parang binabasa ang kaluluwa. May mga manok na biglang gumagaling. May mga tao ring biglang umaangat. Ang tanong ko, saan ka kumuha ng swerte? Nanlamig ang palad ni Istong. Naalala niya ang bulong sa isip niya. Kunin mo. Pero huwag kang sasama. Trabaho lang po, sagot niya, pilit kalmado. Tumawa si Don Avellino, mababa. Kung trabaho lang, masaya ako para sa'yo. Pero kung may dala kang bagay na hindi mo dapat itago, mas mabuting ipaalam mo. Kasi sa mundong to, ang swerte may-ari. Nagpaalam si Istong, lumayo at nagmadaling umuwi. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may matang sumusunod sa kanya. Pagdating sa kubo, nakita niyang bukas ang pinto. Hindi siya nag-iwan ng bukas. Pumasok siya, dahan-dahan, walang tao. Ngunit magulo ang mga gamit. May mga damit na nahila, may lata ng bigas na nakabukas. At ang kaha ng sigarilyo wala sa pinaglagyan niya. Hinabol ng dugo ang ulo ni Istong. Lumuhod siya,
Naghanap sa ilalim ng banig, sa sulok, sa ilalim ng kama. Nang makita niya ang kaha sa may likod ng baul, huminga siya. Ngunit nang buksan niya, bumagsak ang mundo niya. Wala ang mutya. Hindi sumigaw si Istong. Ang sigaw ay para sa taong may lakas pang magpakawala ng galit. Siya, sa sandaling iyon, parang tinanggalan ng buto. Naupo siya sa sahig, hawak ang kaha na wala ng laman, at narinig niyang humihinga si Inang Sela sa kabila, mahina ang ngunit tuloy-tuloy. Si Luningning ay nasa kusina, hindi pa niya napapansin ang gulo. Tinawag niya si Luningning, mahinahon ang boses, pero nanginginig ang dulo. Ning, may pumasok dito. Lumapit si Luningning, nakita ang kalat, nanlaki ang mata. Diyos ko, Istong, ninanakawan tayo? Tumango si Istong. Hindi niya masabi ang totoo, hindi niya kayang banggitin ang mutya. Ngunit nang makita niya ang takot sa mata ng asawa, naisip niyang mas mapanganib ang lihim kaysa pag-amin. Kailangan kong sabihin, bulong niya. May bagay ako na hindi dapat napunta sa kamay ng iba. At sa unang pagkakataon, isinalaysay niya kay Luningning ang sapa, ang balete, ang dalawang ahas na nag-aaway at ang dalawang mutya. Si Luningning ay napaupo, napahawak sa bibig. Bakit mo itinago sa bahay? Nanginginig ang tanong. Akala ko ligtas, sagot ni Istong. Akala ko hindi nila malalaman. Sinong nila? Hindi agad nakasagot si Istong. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ni Don Avelino at ang ngiting hindi umaabot sa mata. Kinagabihan, hindi sila natulog. Nagbantay sila sa pinto, may hawak na itak si Istong, may hawak na rosaryo si Luningning. Ngunit ang tunay nilang kalaban ay hindi lamang magnanakaw sa dilim. Ito'y kapangyarihang may pera, may tao, at may gutom na hindi natatapos. Kinabukasan, pumunta si Istong kay Mang Doro. Humabol siya sa pag-asa na baka may alam ang alahero, baka may nakarinig ng tsismis. Sa tindahan, sinalubong siya ni Mang Doro na seryoso ang muka. Alam ko na, sabi nito. May nagtanong kagabi, mga taong malalakas ang loob, sinabi nilang may bato kang hawak na may liwanag. Lumunok si Istong. Kinuha na nila. Suminghap si Mang Doro. Dalawa ba? Tumango si Istong. Kung napunta yan sa kamay ng taong sakim, mahinang sabi ni Mang Doro, gagawin nilang sandata ang biyaya, at ang biyaya kapag ginawang sandata, nagiging sumpa. Paano ko mababawi? Tanong ni Istong desperado. Hindi agad sumagot si Mang Doro. Lumabas siya sa likod, kinuha ang isang maliit na kahon na may nakaukit na simbolo. Inabot niya kay Istong ang isang lumang piraso ng tela na may nakatali na tali, at sa dulo nito'y may maliit na bato, hindi kasing kintab ng mutya, pero may lamig na kakaiba. Ano to? Tanong ni Istong. Panimbang, sagot ni Mang Doro. Hindi ito mutya, pero ito'y pang-alala. Kapag lumapit ka sa lugar kung saan ang espiritu ay malakas, ang batong yan ang tutugon. Makakatulong yan para malaman mo kung saan dinala ang mutya. Pero tandaan mo, Istong, hindi mo yan mababawi sa lakas lang. Kailangan mo ng tapang at linis ng loob. Kung may bahid ng paghihiganti ang puso mo, mas lalakas ang kadiliman. Umalis si Istong na may panimbang. Sa daan pa uwi, naramdaman niyang may sumusunod. Paglingon niya, may dalawang lalaking nakamotor sa malayo. Tila nagkukunwaring dumadaan lang. Nang gabing iyon, habang natutulog si Inang Sela, sinabi ni Istong kay Luningning ang plano. Babalikan ko ang sapa. Hahanapin ko ang dalawang ahas. Baka sila ang susi. Napaiyak si Luningning. Paano kung mamatay ka? Paano kami? Hinawakan ni Istong ang kamay niya. Kung hindi ko gagawin, mas mamamatay tayo sa takot. At kung napunta ang mutya sa maling kamay, mas marami ang masasaktan. Sa madaling araw, umalis si Istong. Dinala niya ang itak, ang panimbang, at ang pangako sa sarili.
Hindi siya magnanakaw ng biyaya, babawiin niya ang dapat ibalik. Pagdating sa sapa, tila mas tahimik ang lugar. Ngunit nang lumapit siya sa balete, ang panimbang sa kamay niya ay biglang uminit. Hindi init ng araw, init na parang may tumatawag. Sa ilalim ng balete, sa pagitan ng mga ugat at bato, may markang hindi niya napansin noon, isang guhit na parang kinayod ng matalas at sa lupa may natuyong bahid na parang dugo. May nagdala ng mutya rito at hindi iyon ordinaryong tao. Sumunod si Istong sa mga bakas na tila hindi nakikita ng iba. Sa bawat hakbang, ang panimbang ay umiinit at lumalamig. Parang kompas na hindi nakatingin sa hilaga kundi sa lihim. Ang bakas ay humantong sa lumang landas papasok sa gubat kung saan ang araw ay nababasag sa mga dahon at ang hangin ay amoy lupa na matagal nang hindi naaarawan. May mga kwento ang matatanda tungkol sa bahaging iyon. May kuweba roon na hindi pinapasok. May bukal na hindi dapat gawing paliguan. May punong hinihingian ng permiso bago putulin kahit sangalang. Habang lumalalim siya, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga ibong tumitigil ang huni kapag dumaraan siya. May mga kuliglig na biglang tumatahimik. At sa pagitan ng mga puno, may mga aninong parang may humahabol. Sa bandang tanghali, narating niya ang isang maliit na clearing. Nandoon ang isang bato na may hukay sa gitna at sa hukay may tubig na hindi gumagalaw. Parang salamin. Nang yumuko si Istong, nakita niya ang sarili niyang muka pero may kakaiba. Sa mata niya, may kislap na parang hindi kanya. Biglang may sumitsit sa likod. Paglingon niya, nandoon ang berdeng ahas. Hindi ito agresibo. Nakaangat lang ang ulo, nakatitig, parang may hinihintay. Sumunod, lumitaw ang maitim na ahas sa kabilang gilid. Magkalayo sila, ngunit hindi sila nag-aaway ngayon. Pareho silang nakatingin kay Istong. Huminga ng malalim si Istong at lumuhod, gaya ng unang beses. Hindi niya itinapat ang itak. Hindi siya nagpakitang matapang. Pinili niyang maging totoo. Kinuha ang mutya. Sabi niya, halos pabulong. Hindi ko intensyong ipahamak. Nais kong ibalik o bawiin sa masamang kamay. Hindi siya sigurado kung naiintindihan siya ng mga ahas. Ngunit may nangyari. Ang tubig sa hukay ay umalon kahit walang hangin. Sa salamin ng tubig may lumitaw na larawan. Isang bahay na malaki, may bakod na bakal, may ilaw na dilaw sa gabi. Nakita niya si Don Avelino. Hawak ang mutya, may mga taong nakapaligid at may isang matandang lalaki na may pulang panyo sa ulo. Hawak ang manok na may taling pula sa paa. Sa tabi ni Don Avelino, may altar na may kandila. Hindi iyon altar ng simbahan. Ito'y altar ng kasakiman. Napatayo si Istong, nanginginig. Hindi lamang ninakaw ang mutya. Ginagamit ito. Muling umalon ang tubig at sa larawan nakita niyang may isang manok na nilapitan ng mutya. Paglapit, biglang nagwala ang manok, pumutok ang ugat sa leeg at bumagsak. Napatakip si Istong sa bibig. Ang biyaya kapag pinilit, pumapatay. Nang bumalik sa normal ang tubig, biglang gumapang ang berdeng ahas palapit at huminto sa harap ni Istong. Sa pagitan ng mga dahon, may iniwang bagay. Isang maliit na puting balat, tila shed skin, ngunit hindi ordinaryo. May guhit na parang simbolo. Tinignan ni Istong ang simbolo. Mukhang dalawang ahas na magkaharap at sa gitna, isang bilog. Parang paalala, parang kasunduan, parang susi. Sa kabilang dako, ang maitim na ahas ay gumapang papunta sa puno at umakyat. Arsa nga, may tumulo na dagta na kumintab sa araw. Nang tumama sa lupa, naging parang kristal, maliit ngunit matalas. Tinanggap ni Istong ang dalawang bagay, ang balat na may simbolo at ang kristal na parang patalim. Sa isip niya,
Dumating ang parehong bulong. Kunin mo, pero huwag kang sasama. Umalis siya sa gubat na may malinaw na direksyon, sa bahay ni Don Avelino. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagpasok doon na parang magnanakaw. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa taong may pera at tauhan. Pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Luningning ang nakita sa tubig. Natigilan si Luningning. Kung ganon, hindi lang tayo ang delikado, pati mga manok, pati mga tao sa sabungan. Tumango si Istong. At kung patuloy niyang gagamitin ang mutya, darami ang mamamatay. Kailangan ko siyang harapin. Nag-iisa ka, umiyak si Luningning. Hindi umiling si Istong. Hindi ako nag-iisa. May dahilan kung bakit ako pinakita sa tubig. May dahilan kung bakit bumalik ang dalawang ahas. At sa loob niya, nagsimulang mabuo ang plano. Hindi niya lalabanan si Don Avelino sa pera. Lalabanan niya ito sa katotohanan at sa mismong sumpang binubuo nito. Sa susunod na linggo, nagkunwari si Istong na normal ang buhay. Nagpunta siya sa sabungan, nakipag-usap sa mga kakilala, nagbenta ng ilang itlog, naglinis ng kulungan ni Kidlat. Ngunit sa bawat araw, may bahagi siyang nagbibilang ng oras at pagkakataon. Sa sabungan, narinig niya ang mga bulong. May mga manok daw na biglang gumagaling at biglang namamatay. May mga sabungerong biglang nananalo pero pagkatapos ay nagkakasakit. May isang lalaking umuwi raw na nanginginig ang kamay at kinabukasan napabalitang nagbigti sa kamalig. Sa baryo, ang mga ganitong balita ay pinapasa sa dila pero bihira ang naglalakas loob tanungin ang ugat. Isang hapon, lumapit sa kanya si Berto, ang matagal niyang kalaban. Hindi na ito nagyayabang. Maputla ang muka, parang kulang sa tulog. Istong, mahinang sabi, may mali. Anong mali? Tanong ni Istong, kunwaring walang alam. May mga taong nag-aalok ng pampalakas, bulong ni Berto. Sabi nila, biyaya. Pero kapag tinanggap mo, parang may kapalit na hinihila ang buhay mo. Nakatitig si Istong, tahimik. Sinong mga tao? Tauhan ni Don Avelino, sagot ni Berto, halos hindi mailabas ang pangalan. Doon nakumpirma ni Istong na hindi siya nag-iisa sa panganib. Ang baryo ay unti-unting binabalutan ng kasakiman ni Don Avelino. Gabi ng piyesta sa bayan nang magpasya si Istong kumilos. Alam niyang abala ang mga tao, maraming lasing, maraming ingay, at mas kaunti ang magbabantay sa malaking bahay ni Don Avelino. Ngunit hindi siya pumasok ng padalos-dalos. Dinala niya ang balat na may simbolo at ang kristal na patalim. Hindi niya alam paano ito gagamitin, pero naniwala siyang may saysay ang ibinigay ng gubat. Sa likod ng bahay ni Don Avelino, may bakod na bakal. May 2 guwardiya. Ngunit dahil sa piyesta, ang isa'y nakaupo at umiinom, ang isa'y nagkukwentuhan sa katabing tao. Nag-ikot si Istong sa gilid kung saan may lumang puno ng mangga na nakasandal sa bakod. Umakyat siya, sumilip at tumalon sa loob na parang hangin na natutong lumusot. Tahimik ang bakuran, pero may ilaw sa isang bahagi ng bahay. Doon niya narinig ang boses ni Don Avelino at ng matandang lalaking may pulang panyo sa ulo ang nakita niya sa tubig. Mas malakas na ngayon, sabi ng matanda. Pero kailangan pa ng dugo. Dugo ng tunay na mananalo. Dugo ng taong may malinis na loob para mahawa. Sumikip ang dibdib ni Istong. Dugo ng taong malinis ang loob. Parang tinutukoy siya. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang mutya nakapatong sa altar at may mga kandila sa paligid. Sa harap, may manok na nakatali, nanginginig. At sa sahig, may guhit na parang bilog na may mga simbolo. Ang hangin sa loob ay tila makapal, parang may usok kahit walang apoy. Huminga si Istong ng malalim. Kailangan niyang kunin ang mutya.
Ngunit kung basta niya kukunin, maaaring habulin siya at higit pa roon, maaaring sumabog ang sumpa sa bahay. Sa bulsa niya, hinawakan niya ang balat na may simbolo. Bigla itong uminit. Sa halip na itago, inilapag niya ito sa dulo ng bintana malapit sa guhit ng altar. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Umindayog ang kandila. Napatingin ang matandang may pulang panyo sa bintana, parang may naamoy. "May tao," sabi ng matanda. Tumayo si Don Avelino, hawak ang baril sa baywang. "Lumabas ka." Walang oras si Istong para magtago. Sa loob-loob niya, kung tatakbo siya ngayon, hahabulin siya at mas lalong lalala ang sumpa. Kaya pumasok siya. Bumukas ang pinto na parang kusang bumigay. Tumayo si Istong sa harap ng altar, nakaharap kay Don Avelino at sa matandang albularyo. Hindi siya lumuhod, hindi rin siya naghamon. Nakatayo siyang parang taong pagod na sa pagtatago. "Akin yan," sabi ni Istong, tuyo ang boses. Tumawa si Don Avelino. "Ikaw pala, kaya pala may kakaibang swerte ang manok mo." Sumingit ang matanda. Siya ang may malinis na dugo. Siya ang makakapagpatatag sa mutya. Naglaho ang hininga ni Istong sa takot, pero tumindig ang loob niya. Hindi siya dumating dito para mamatay, kundi para wakasan ang kasakiman. Hawak niya ang kristal na patalim, ngunit hindi niya iyon itinapat sa tao. Itinapat niya iyon sa guhit sa sahig, at sa isang mabilis na galaw, kinayod niya ang bilog na simbolo, sinira ang linya. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Sumigaw ang kandila, parang hinihigop ang apoy. Umuga ang altar. "Gago!" sigaw ni Don Avelino, sabay bunot ng baril. Ngunit bago pa siya makaputok, ang mutya sa altar ay biglang lumiwanag ng matindi. Hindi liwanag na nakakaakit, liwanag na parang paniningil. Nagsimulang umusok ang palad ng matandang albularyo. Napasigaw siya, napaatras. "Mainit! Sinusunog ako!" Si Don Avelino ay napasigaw rin, hindi sa sakit, kundi sa takot. "Patayin siya!" Lumapit ang mga tauhan, pero sa bawat hakbang nila, parang lumalapot ang hangin. Parang may humahawak sa paa nila. Si Istong, sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban ng mutya. At sa sandaling nahawakan niya ito, narinig niya sa loob ng ulo niya ang parehong bulong. Ngunit mas malinaw, mas mabigat. "Ibalik sa pinagkuhanan o bubuksan mo ang pintuan ng kapahamakan." Tumakbo si Istong palabas, hawak ang mutya. Habang sa loob ng bahay ay nagwawala ang kandila at usok. At sa likod niya, naririnig ang sigaw ni Don Avelino na parang aso na naagawan ng laman. Hindi nakauwi si Istong sa kubo. Alam niyang unang pupuntahan ng mga tauhan ni Don Avelino ang bahay niya. Sa halip, dumiretso siya sa bahay ni Mang Doro kahit gabi, kahit sarado na ang tindahan. Kumatok siya ng mabilis. Lumabas si Mang Doro, hawak ang lampara, at makita si Istong na hingal at pawis. Alam na agad niya. "Nabawi mo?" tanong ni Mang Doro. Inilahad ni Istong ang mutya, nanginginig ang kamay. Tumingin si Mang Doro at napamura sa kaba. "Isa lang? Nasaan ang isa pa?" "Hindi ko nakita," sagot ni Istong. "Baka naitago na nila." Suminghap si Mang Doro. Kung isang mutya pa ang nasa kanila, hindi pa tapos ang laban. Pero may mas malaking panganib ngayon. Kapag nabawi mo ang isa, mas magagalit sila. At kapag mas nagalit ang taong sakim, mas lalapit siya sa kadiliman. "Anong gagawin ko?" tanong ni Istong. "Ibalik mo," sagot ni Mang Doro. "Sa balete, sa sapa. Hindi yan dapat manatili sa kamay ng tao. Pero kung ibabalik ko, paano kami?" Humina ang boses ni Istong. "Paano ang nanay ko? Paano ang asawa ko? Paano ang pang-araw-araw?" "Tulong ang mutya," sabi ni Mang Doro. "Pero ang tunay na ginhawa, hindi dapat nakasandal sa sumpa. Nakakuha ka na ng gamot, nakabangon ka ng konti. Iyon ang bahagi ng biyaya na pinahiram.
Ngayon, kailangan mong isuli para hindi maging malaking utang. Sa labas, may tunog ng motor na dumaan. Napasulyap si Mang Doro sa bintana. Hinahanap ka na. Kung ibabalik ko ngayon, hahabulin nila ako, sabi ni Istong. Kung magtatago ka, hahabulin ka pa rin, sagot ni Mang Doro. Mas mabuting tapusin mo ang ugat. Binigyan siya ni Mang Doro ng lumang kapa at sombrero para mag-iba ang anyo. Binigyan din siya ng maliit na supot ng asin at dahon ng bayabas, hindi bilang milagro, kundi bilang paalala na ang linis ay panlaban sa takot. Sa dilim, tumakas si Istong papunta sa sapa. Sa bawat hakbang, parang naririnig niya ang mga sigaw ni Don Avelino. Pagdating sa Balete, nakita niyang mas buhay ang lugar. Ang hangin ay mas malamig, ang sapa ay mas malakas ang agos, at ang mga dahon ay parang may bulong. Lumuhod si Istong sa pagitan ng mga bato kung saan niya unang nakita ang mga ahas. Inilapag niya ang mutya sa lupa. Hindi akin, sabi niya. Pinahiram lang, isinusuli ko. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalawang ahas, ngunit isa lamang ang nakilala niya, ang maitim. Ang berdeng ahas, wala. Tumingin ang maitim na ahas sa mutya. Sumitsit ito, hindi galit, kundi parang babala. Gumapang ito palapit, at bago nito kunin ang mutya, tumingin ito kay Istong na tila may sinasabi. Hindi pa tapos, dahil biglang may mga yabag sa likod niya. Paglingon ni Istong, nakita niya ang mga tauhan ni Don Avelino, may dalang itak at baril, at sa gitna nila, si Don Avelino mismo, pawis ang noo, galit ang mata. Akala mo matatakasan mo ako? Sigaw ni Don Avelino. Ibalik mo yan. Isinusuli ko na, sagot ni Istong matatag. Hindi yan para sa'yo. Tumawa si Don Avelino, parang baliw. Para sa akin ang lahat ng swerte rito. Lumapit ang mga tauhan. Napatayo si Istong. Walang sandata kundi ang kristal na patalim na halos ubos na sa pagkayot ng simbolo. Sa gilid, ang maitim na ahas ay pumailan lang sa bato. At ang mutya ay unti-unting gumulong papasok sa ilalim ng ugat ng balete na parang hinihigop ng lupa. Hindi! Sigaw ni Don Avelino. Tumakbo siya papunta sa ugat, hinukay ang lupa gamit ang kamay, walang pakialam sa putik. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa ilalim ng ugat, biglang umalingaw-ngaw ang malalim na tunog, parang umuungol ang lupa. Umuga ang balete. Bumagsak ang ilang tuyong sanga, napaatras ang mga tauhan. Ang kamay ni Don Avelino na nakabaon sa lupa ay biglang nanigas, parang sinipsip ang init ng katawan niya. Napasigaw siya sa sakit. Mainit! Mainit! Sumulpot ang liwanag mula sa ilalim ng ugat, hindi kasing tindi ng sa bahay, ngunit sapat para makita ang takot sa mukha ng lahat. At sa gitna ng liwanag, may isang anino na gumapang, mahaba, mapusyaw na berde. Bumalik ang berdeng ahas, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas malaki ito, mas matindi ang tingin, at sa bibig nito, tila may kislap ng isang mutya pa. Napatigil si Istong, ang ikalawang mutya. Napatayo si Don Avelino, nanginginig. Kunin niyo! Sigaw niya sa mga tauhan. Ngunit walang lumapit. Ang takot ay mas malakas kaysa utos. Ang berdeng ahas ay umangat ang ulo at biglang ibinuga ang mutya. Tumalsik ito sa hangin at bumagsak sa lupa sa pagitan ni Istong at ni Don Avelino. Parang hamon, parang pagpili. Sumulyap si Istong sa mutya. Alam niyang kung kukunin niya ito para sa sarili, babagsak siya sa parehong kasakiman. Kung pababayaan niyang kunin ni Don Avelino, darami ang mamamatay. Kaya humakbang siya, ngunit hindi para angkinin. Dinampot niya ang mutya at agad na inihagis papasok sa ilalim ng ugat ng balete, kasabay ng nauna. At sa sandaling iyon, ang balete ay umuga na parang nagpasalamat at ang liwanag ay unti-unting naglaho kasama ang dalawang ahas.
Naiwan si Don Avelino na nakaluhod sa putik. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkatalo. Ngunit ang taong sakim, kapag natalo sa biyaya, hahanap ng ibang paraan para manakit. Kinabukasan, kumalat ang balita sa bayan. May nangyari raw sa balete, may liwanag, may mga tauhang tumakbo, at si Don Avelino ay umuwi na parang baliw. Sumisigaw na ninakawan siya ng kapalaran. Sa baryo, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong dati mahilig magtanong, biglang umiwas. Ang mga tambay sa tindahan ay tahimik. Ang mga sabongero ay nagsimula ring magbawas ng pustahan. Parang may kinatatakutan na hindi may paliwanag. Si Istong, sa halip na magtago, umuwi sa kubo. Alam niyang ang pagtatago ay parang pag-amin na siya'y may kasalanan. Ngunit pagdating niya, nakita niyang wala si Luningning. Nataranta siya. Tinawag niya si Inang Sela. Mahina ang boses ng nanay niya. Kinuha siya, anak. Nanlaki ang mata ni Istong. Sino? Mga tao ni Don. Umiiyak si Inang Sela. Sabi nila, isasama lang daw siya para kausapin. Pero nakita ko ang baril. Nakita ko ang galit. Kumulo ang dugo ni Istong. Ngunit sa halip na magwala, huminga siya ng malalim. Ito ang pagsubok na magpapasya kung sino siya. Tumakbo siya papunta sa bayan, diretso sa bahay ni Don Avelino. Wala na siyang plano. Ang plano niya ay katotohanan at tapang. Sa gate, hinarang siya ng guwardiya. Bawal. Sabihin mo kay Don Avelino, nandito si Istong. Matatag niyang sabi. Kung lalaki siya, harapin niya ako. Kung hindi, ipakita niyang duwag siya. Naghagis ng tingin ang gwardiya sa kanya at marahil dahil sa yabang, marahil dahil sa utos, pinapasok siya. Sa loob, nakita niya si Luningning na nakaupo sa silya, nakatali ang kamay, may luha sa mata pero matigas ang muka. Sa harap, si Don Avelino, may hawak na baso at sa tabi niya, ang matandang albularyo, maputla, may benda ang palad. Nandito ka rin pala, sabi ni Don Avelino, may ngiting mapanakit. Akala ko tatakbo ka. Tumingin si Istong kay Luningning. Pakawalan mo siya. Suminghal si Don Avelino. Pakawalan? Kapalit ng ano? Dalin mo sa akin ang mutya. Wala na, sagot ni Istong. Nasa balete na at hindi mo na makukuha. Tumawa si Don Avelino pero ang tawa ay may punit. Kung hindi ko makukuha ang mutya, kukunin ko ang buhay mo. Sumingit ang albularyo, boses na parang may sakit. Hindi siya basta tao. Siya ang pinili. Siya ang nagbukas at nagsara ng pinto. Kung papatayin mo siya, maaaring bumalik ang sumpa. Tumitig si Don Avelino sa albularyo. Wala akong pakialam. Basta gusto ko ang swerte. Humakbang si Istong, walang takot sa muka, ngunit may bigat sa dibdib. Don Avelino, sabi niya, ang swerte, hindi kinukuha. Binibigay iyon sa taong marunong. At kung hindi mo kayang tumigil, malulunod ka sa sarili mong gutom. Biglang tinutok ni Don Avelino ang baril kay Istong. Tapos na ang sermon. Sa sandaling iyon, may dumating na sigawan sa labas. Mga tao, mga kapitbahay, mga sabongero. Kasama si Berto, kasama ang ilan pang natalo ng sistema ni Don Avelino. May dalang sulo, may dalang tapang na ipinanganak sa takot. Pakawalan mo si Luningning, sigaw ng mga tao. Tama na, nagulat si Don Avelino. Hindi siya sanay na ang bayan ay tumitindig. Sanay siya na ang bayan ay natatakot. Nakita ni Istong ang pagkakataon. Lumapit siya kay Luningning at sa mabilis na galaw, ginupit niya ang tali gamit ang maliit na patalim na dala niya. Hinila niya si Luningning palayo. Pumutok ang baril. Tumama sa dingding. Sumigaw ang mga tao. Nagkagulo. May mga humarang, may sumunggab sa gwardiya, may sumalo sa galit. Sa gitna ng gulo, sumugod ang albularyo kay Don Avelino, tila gustong pigilan. Ngunit tinulak siya ni Don
at bumagsak ang matanda. Tumakbo si Istong at luningning palabas kasabay ng pag-alsa ng bayan. Sa labas, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis. May tumawag, may naglakas loob magsumbong. Sa unang pagkakataon, ang kapangyarihan ni Don Avelino ay nayanig hindi ng mutya, kundi ng pagkakaisa ng mga taong matagal niyang dinurog. Hindi agad bumagsak si Don Avelino. Ang taong may pera ay marunong lumusot, ngunit ang nangyari sa bahay niya, ang pag-alsa ng bayan at ang mga balitang may mga namatay na manok at nagkasakit na tao matapos ang mga alok ng pampalakas, nagbukas ng mga mata. May mga pulis na nag-imbestiga, may mga sabongero na nagsalita. Si Berto, na dating takot, nagsabi ng totoo. May mga tauhan ni Don na nag-aalok ng kung ano-anong pampalakas at pamahiin. Si Mang Doro, sa kabila ng panganib, nagpatotoo rin na may kakaibang bato na pinag-uusapan sa bayan at may mga taong nagtanong sa kanya. Si Istong, kahit takot, hindi umatras. Pumunta siya sa munisipyo, nagsalaysay ng nangyari, hindi para sa kwentong kababalaghan, kundi para ipakita ang pang-aabuso, pagnanakaw, pananakot, pagdukot, at paggamit ng mga tao para sa kapritsyo ng isang mayaman. May mga tumawa sa simula, ngunit nang makita nila ang sugat sa palad ng albularyo at ang mga patunay ng pananakot, nag-iba ang tono. Ang usapin ay hindi na tungkol sa mutya. Ito'y tungkol sa krimen. Habang lumalakas ang kaso, lalo namang nagiging desperado si Don Avelino. Sa isang gabi, nang halos tahimik na ang baryo, may apoy na sumiklab sa likod ng kubo ni Istong. Sinunog ang kulungan ni Kidlat. Nagising si Istong sa amoy ng usok. Tumakbo siya, sumigaw, nagbuhos ng tubig, ngunit huli na. Si Kidlat, ang manok na kasama niya sa bawat talo at panalo, nakahandusay, usok ang balahibo, tahimik na parang natapos ang tungkulin. Naupo si Istong sa lupa, hawak ang katawan ni Kidlat, at sa loob niya may umakyat na poot na matagal niyang hindi pinakawalan. Lumapit si Luningning, umiiyak, hinaplos ang ulo niya. "Huwag kang bibigay," sabi niya. "Kung bibigay ka sa galit, mananalo siya." Tumingin si Istong sa mga mata ng asawa. Sa mata nito nandoon ang sakit, ngunit nandoon din ang linis na pinanghawakan nila. Doon niya naalala ang pangakong ginawa niya sa sarili. Hindi siya magnanakaw ng biyaya, hindi siya gagamit ng kasamaan para lumaban sa kasamaan. Kinabukasan, pumunta si Istong sa balete. Hindi para humingi ng mutya, kundi para humingi ng lakas ng loob. Lumuhod siya sa ugat. "Hindi ko hinihingi ang swerte," bulong niya. "Ang hinihingi ko, tapang na manatiling tao." Tumahimik ang paligid, ngunit sa sapa may dumaan na hangin na malamig. Sa tubig may munting alon. At sa alon, parang may sagot. Ang tunay na lakas ay hindi sa mutya, nasa pagpili. Bumalik si Istong sa baryo na mas tahimik ang muka, ngunit mas matatag ang tindig. Sa mga susunod na araw, tuluyang lumakas ang kaso laban kay Don Avelino. May ebidensya ng pagnanakaw, may ebidensya ng pagdukot, may mga taong handang tumestigo. Ang albularyo na nanghina ay nagsimulang magsalita rin, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa takot na siya ang gawing kambing na itim. Sa huli, dumating ang araw ng pag-aresto. Dinala si Don Avelino sa harap ng bayan, nakaposas, hindi na nakangiti. Ang mga taong dating yumuyuko sa kanya, nakatayo ngayon, tahimik pero matigas. Tumingin si Don Avelino kay Istong habang ipinapasok siya sa sasakyan. Sa mata niya, hindi na galit ang nangingibabaw, kundi panghihinayang at kawalan. Parang taong nanalo sa lahat, pero natalo sa sarili. Lumipas ang mga buwan, hindi biglang naging mayaman si Istong. Hindi naging fairy tale ang buhay. Ngunit unti-unting naging tahimik, at ang katahimikan sa taong sanay sa takot ay isang uri ng ginhawa.
Nagpatuloy ang gamutan ni Inang Sela. Hindi man lubusang nawala ang hika, natuto silang alagaan, magtipid at maghanap ng paraan. Si Luningning ay hindi na kailangang magkatulong araw-araw sa kabilang baryo dahil nakahanap sila ng maliit na pagkakakitaan. Nag-alaga sila ng ilang manok at nagbenta ng itlog. Hindi na sabong ang sentro ng buhay nila, kundi kabuhayang hindi nakaangkla sa sugal. Si Istong, sa pagkawala ni Kidlat, natuto ring magluksa. Hindi siya nagpalit agad ng manok na panabong. Sa halip, nag-alaga siya ng mga sisiw, hindi para ipanglaban, kundi para maging simula ng bagong yugto. Kapag may nag-aanyaya sa sabungan, marahan siyang tumatanggi. Hindi dahil takot, kundi dahil alam na niya kung ano ang tunay na halaga ng panalo. Si Mang Doro, kahit tumanda pa lalo sa paningin, napangiti minsan kay Istong. Hindi ka binigyan ng mutya para yumaman, sabi nito. Binigyan ka para makilala mo ang sarili mo. Isang hapon, bumalik si Istong sa sapa, sa balete, dala ang munting supot ng bigas at asin. Hindi ito alay na may pamahiin. Isa itong pasasalamat. Inilapag niya sa bato saka umupo sa tabi ng agos. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Ang tubig ay kumikislap sa araw. At sa gilid ng sapa, may gumalaw. Isang berdeng ahas ang lumitaw sandali, tumingin kay Istong at agad ding naglaho sa ilalim ng mga bato. Hindi ito banta. Isa itong paalala na may mga lihim ang mundo na mas mabuting igalang kaysa paglaruan. Umuwi si Istong na hindi may dalang mutya, kundi may dalang kapayapaan. Sa gabing iyon, kumain silang tatlo sa ilalim ng ilaw na mahinang lampara. May kanin, may gulay, may simpleng sabaw. Walang marangya, walang sobra. Ngunit walang takot. At sa puso ni Istong, nandoon ang wakas na hindi kailangang magningning sa ginto. Ang wakas ng isang lalaking muntik ng lamunin ng pangangailangan, ngunit piniling manatiling tao kahit binigyan ng pagkakataong maging halimaw. Sa labas ng kubo, humuni ang kuliglig, at sa malayo, umagos ang sapa na minsang nagbukas ng pintuan ng kapalaran, at ngayon ay tahimik na nagbabantay ng dalawang mutya na hindi na kailanman dapat mapunta sa kamay ng sakim. Wakas,